Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, mga DDS, I am back. Kasi nga diba, 2 days tayo hindi nakapag-upload mga kababayan. 2 days yata yun. Kasi yung last time na tayo po nakapag-upload, diba sabi ko na nandun ako sa aking pinsan, bahay mga kababayan ng aking pinsan. Kasi meron silang generator. Meron pong internet mga kababayan. So doon kami po nagstay ng 2 nights. Until yung last natin na-upload mga kababayan ko, after 4 hours yata yun or 5 hours, nawala po yung internet. Nawala yung signal ng Globe at saka yung Smart. Ang meron lang internet mga kababayan ko dito po sa lugar namin, ngayon, only PLDT. Wala pong Globe, wala pong Smart. So, nung nandun ako sa bahay ng aking pinsan, so we decided na umuwi na lang dito sa bahay na kahit wala kaming kuryente at saka wala rin pong internet mga kababayan. Kaya nga kagabi, tingnan nyo yung mata ko kasi wala po akong tulog. Kasi nga napakainit talaga eh. Kasi yung kuryente dito sa bahay namin, kanina lang po bumalik mga kababayan. Kung magtatanong kayo, Sir Evan, bakit meron kang update or post doon sa Facebook account? Kasi anong nangyari mga kababayan ko, merong internet yung classmate ng aking asawa. Ang internet kasi or network provider na kailang ginamit ay PLDT. So doon kami pumunta mga kababayan. Nagtambay kami doon siguro mga 1 hour and a half. And after that, uuwi na naman si Sir Ivan dito sa bahay. And after 2 hours, babalik na naman si Sir Ivan doon sa bahay ng aking classmate, ng aking asawa mga kababayan. So yun po ang naging situation. Pero hindi kasi lahat doon po sa proper, doon po sa lungsod mga kababayan, hindi lahat ng barangay ay meron pong kuryente at saka internet kasi putol-putol eh. Marami kasing poste na nasira mga kababayan. So, nung una, doon kami sa classmate ng aking asawa, and after that, doon rin po sa classmate ko mga kababayan, pag ganun-ganun kami. Kasi nga, minsan mawala naman kuryente dito, minsan mawala naman po yung kuryente ng ibang barangay. Kaya ganun po ang situation ni Sir Ivan. Ang importante, tayo nakapag-upload or nakapag-update doon sa Facebook account. Kasi hindi pwede na tayo ay hindi makapag-update doon sa Facebook account natin kasi ang dami hong ipinapakalat na mga fake news itong DDS. Diba ang dami talaga eh, naglabas ng fake news sila si Crescencio, yung grupo nila ni Alpotera, diba sila si MJ, yung si Kokolokoy, naglabas po ng fake news, diba sila si Harry Roque, si Roque talagang talaga to eh. At saka ito pong itong si Maharlika, meron na pong ipinapakalat na fake news mga kababayan. Kaya hindi pwede na hindi makapag-update si Sir Ivan. Kasi nga kahit ilang oras lang po tayo na tumingin sa mga balita mga kababayan. So importante, madebunk natin yung mga fake news ng mga DDS. At saka napag-update tayo sa mga lakad ni PBBM. Kasi nga 'di ba kahapon nandoon si PBBM sa Cebu City. So ang dami hong umatake kay PBBM. Kasi alam natin, yung Cebu City 'di ba na tinatawag nila na Duterte World daw mga kababayan. Kapag pumunta daw si PBBM doon sa Cebu City, pagjujumbagon daw, gunggong talaga eh. At saka meron dang babato sa kanya mga kababayan. Tapos meron dang magcha-chant na Duterte, Duterte. Nangyari ba? Hindi. Napahiya sila mga kababayan. Kasi nga, nung pumunta si PBBM kahapon doon sa Cebu City para mamigay po ng tulong and also nagkaroon po doon ng press briefing mga kababayan, meron pang sumigaw ng Duterte. Wala. Ang nangyari, happy ang taga Cebu City na nakita nila si PBBM na pumunta doon sa kanilang lugar mga kabayan. Di ba meron kong post doon sa ating Facebook account na in-interview yung si nanay, happy siya na nakita si PBBM. Kasi nandyan na po yung tulong mga kababayan. At alam natin kapag nandyan po yung mga government officials natin, for example si PBBM and also ang kanyang mga kabinete, magiging mabilis kasi yung pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Diba? Ganun talaga yung mga kababayan. Tsaka maganda kasi dito, mas lalo silang mabuhayan ng kanilang loob kapag makita nila yung ating mga government officials. So yun po ang nangyari. Walang bashing, walang pang-aasar. Ang pang-aasar lang
nandyan lang sa social media mga kababayan. Kasi ganun ang mga trolls di ba? Ganun kasi ang mga DDS vlogger. Mag-iingay lang, napakaangas, dyan lang sa social media. Pero kapag nandyan na si PBBM sa kanilang lugar, wala. Mga okoy-okoy lang. Puro lang daldal mga kababayan. Pero ang totoo niyan, hindi kasi lahat ng taga Cebu ay mga DDS. Marami rin po mga Marcos, marami rin po mga Pinklawan sa Cebu City mga kababayan, di ba? Tapos yung unang nag-iingay, yung una pong nanawagan na nasaan daw yung Pangulo mga kababayan. Tapos siya rin po yung unang nagsabi na una daw rumisponde, pumunta ng Cebu City, itong si Sara Duterte. Sino si Ivan? Di ba si Kitty Duterte mga kababayan? Siya yung una nag-post niyan. Pero nakita natin kahapon sa kanyang picture, di ba tingnan nyo kung gaano ka lasinggira itong si Wake and Bake mga kababayan. Kung ano kasi yung kanilang mga pagdadaldal at saka paninira sa ating presidenteng BBM, kanila kasing gawain yan mga kababayan. Diba? Bumabaliktad sa kanila yung situation. For example, si Sara Duterte. Diba anong sabi ho ng mga DDS na mga taga Cebu City? Na una daw rumisponde si Sara doon sa Cebu City. Nakita ba natin? Hindi. Nakita natin na nandun pala ito si Sara Duterte sa isang beach resort mga kababayan. Diba? Doon sa beach resort sa Quezon. Ngayon, nung nabaking yun ng mga pro-admin supporter na nandun pala itong si Sara Duterte sa isang beach resort doon sa Quezon, dinilit ang post. Dinilit ang post ng taga beach resort mga kababayan ko kasi ayaw nilang madamay sa mga bashing. Kasi nakita si Sara Duterte na kung saan devastated yung nangyari doon sa Cebu City dahil po sa bagyong Tino. Nandun pala naglulinghayaw, nandun pala nag-beach lang, nag-swimming, si Sara Duterte doon sa, Don Cliong yata yun, nakalimutan ang name sa resort Pakabayan, basta doon po sa Quezon. Diba na booking? Kasi sila'y nakarma. Kapag kasi yung tao sinungaling mga kababayan, talagang makakarma ang kanilang poon. Maraming beses na uyang nangyari. Diba, DDS? Sa ngayon mga kababayan ko, ibabakita ko muna sa inyo itong ibig kong sabihin na fake news na ipinakalat ng mga DDS, like for example, itong si Harry Roque. Kasi di ba meron siyang ipinost, like for example, ito mga kababayan, na meron pong nakita na mga elders, mga seniors na ganun lang po mga kababayan, nag-hug na lang sila while nandyan sa baha. Sabi pa dito ni Harry Roque, mga kawatan na kinurakot ang pondo para sa flood control, makakarma kayo. Sino ang hindi mahahabag sa larawan nito? Diba? Nakita natin, meron pong senior citizen, dalawa, couple mga kababayan, na sila lang po ay naganon kasi nga nandyan sila sa baha, sa gitna ng baha. Talagang nakakaawa. Tingnan mga kababayan. Honestly, nakakaawa ho yan tingnan. But we found out na itong picture na to sa Mexico pala yan mga kababayan. Sa Mexico pala yan. Gonggong talaga itong si Harry Roque. Diba? Yan ang rason. Ito ang ebidensya na hindi natin sila pwedeng pagkakatiwalaan mga kababayan. Like for example, doon po sa grupo nila ni Alpotera, diba sila si Casetcho, si Atty. Trixie Cruz, diba doon si MJ Kembao, sila si Coco Locoy, si Joy Reviver. Diba sila ang laging nananawagan at saka nagpo-post po ng mga paninira kay PBBM at saka sa gobyerno natin na wala adang kwenta ang pagresponde ng ating gobyerno sa nasalanta doon sa Cebu City mga kababayan. Ilan lahat ang kanilang mga post? Diba hindi natin mabilang? Pero tingnan nyo po kung nasaan yung grupo na yon. Nandun po nakiparte kasama si dating Ombudsman Samuel Martires mga kababayan. Alam nyo, ako yung una nakita niyan kasi itong si MJ Kiambao, friends kami niyan sa Facebook mga kababayan. Pero hindi niya alam na ako yon. Timing na timing kasi na siya ay nag-live. Nung nakita kong live po ni MJ, si Martires to Tapos nandun sila sa isang bar mga kababayan. And I've heard, according po sa information na ipinadala sa atin, na daw parang payday nila mga kababayan. Diba na-post ko yan sa ating Facebook account? Mukhang payday daw. Happy-happy talaga Tapos tingnan itong mga tao na to, laging sinasabi ng mga DDS followers ng mga bubo at mga tanga na bayaran daw ang mga pro-admin supporter at mga
pro-admin na mga vlogger mga kababayan. Di ba yan po ang lagi lang sinasabi, bayaran daw. Pero kung titignan natin ang live nito ni MJ, sila yung bayaran mga kababayan. Sila ang merong trolls. Bakit naman kasi, alam niyo mga DDS, isipin niyo sana bakit naman magbabayad ng trolls at saka mga pro-admin vlogger si PBBM? Siya na ho ang presidente. Hindi na ho siya tatakbo. Hindi siya tumakbo. Bakit pa niya kailangan ng mga vlogger or mga trolls? Diba make sense ba? Gonggong talaga eh. Ang nangangailangan po ng mga vlogger yung tatakbo sa next election. Yung lagi pong naninira, yung gustong manira, yung napalamlight lang at saka pinaganda ang kanyang pangalan at para masama ang kanyang pangalan lagi sa mga balita, yun po ang mga nagbabayad. Sila kasi ay merong ambisyon sa this coming election sa 2028. Kapag meron kayong nakita na politiko or gustong papasok sa politics na nag-iingay ngayon, yun, pagdudahan nyo yun. Kasi nagpapaingay ng kanyang pangalan. Kasi meron silang ambisyon or planong tatakbo pa this coming 2028 na election. Ganyan yan, DDS. Tapos ngayon, pinag-iisipan ninyo na si PBBM daw merong binayaran ng mga vlogger at saka mga trolls mga kababayan. Hindi ho yan mangyayari. Unang-una, Ilocano si PBBM. Kuripot yun. Kahit piso, walang ibinigay ho si PBBM sa amin. Totoo yan. Kahit piso, wala ho yung ibinigay sa amin. Kahit pang-load man lang, wala ho. Bakit? Ilocano, kuripot ho yan. Hindi nagbabayad ho ng vlogger at mga trolls si PBBM. Kasi presidente na ho siya. Okay, gets na ba mga DDS? Ang pagdudahan nyo at kung wala kayong alam, kayo ang logi. Wala kayong alam. Kasi ang mga kasamahan mo na mga trolls, mga DDS, mga vlogger, sila lang po ang naambunan. Kung nasabi nyo na masasabi nyo na totoo na hindi kayo nabayaran, well, logi kayo kasi wala kayong alam. Sakto ba si Ivan? Diba gonggong talaga eh. And also, dito rin po sa post ni Maharlika mga kababayan ko, naalala niyo ba itong pag-play ni Ma'am Likad yata siya? Yung pianist mga kababayan, yung international pianist, nakalimutan ko ng name yun eh. Basta siya po si Ma'am Likad. Itong post itong matagal na to. If I remember correctly, siguro mga October 8 yata yun mga kababayan. Diba? Ipaparinig ko muna sa inyo ang ibig ko sabihin. For more details, let's watch this. Okay, so kung napapansin nyo po, di ba nandyan po yung pamilya Marcos? Kasi if I remember correctly, pumunta si Miss Likad, siya po ay international pianist mga kababayan ko, pumunta siya doon sa bahay ni PBBM or kaninong bahay yung mga kababayan, I'm not sure. Pero nandun po sila si PBBM, di ba, ang kanyang siblings, nakasama ni PBBM ang kanyang asawa na si Evelisa at saka marami pang iba.
pumunta siya doon para siya ay mag-perform mga kababayan. And I believe siguro siya po ay inimbitahan. So ang sabi dito ni Maharlika, sabi niya, ang post niya ito last October 8 mga kababayan. 'Di ba yung lindol doon sa Bogo or dito po sa amin mga kababayan? Siguro 'di ba that is October 3? Sakto ba 'yon? October 3 ba yung lindol mga kababayan? So kung October 3 yung lindol, this is October 8. Ang ibig sabihin, after 5 days po to, after po nagsak yung lindol doon sa Bugo, dito sa amin, at saka sa Cebu City, mga kabayan. Diba? Napaka-busy ni PBM nung time na yon. Siyempre, kapag ikaw po ay busy, marami kang ginagawa, kaya kailangan mo rin po, siyempre, nang mag-relax ng konti. At siguro itong time na to, timing na umuwi si PBM doon sa bahay niya, nandun si Miss Likad. Nag-perform mga kababayan. Kasi meron pa itong kasama na video na parang kakarating lang ni PBM ng time na to. Dumating si PBM, nag-perform na itong si Ma'am Likad. So sinabi nito ni Hitad, sabi niya, habang nagkakandamatay ang Pilipino sa kahirapan, baha, bagyo, lindol, krimen dahil daw sa pagnanakaw ng bangag admin, si PBM daw pamilya niya ay chill lang sa himig ng musika, sarap ng buhay ng magnanakaw, samantala ang bayan ay lubog. Alam naman natin na sasabihin po dito ni Maharlika ang kanyang mga sinasabi. Ang pangit naman kasi, di ba? Alam na natin yan kasi siya po ay napaka-bitter mga kababayan. Kahit minsan lang natin nakita si PBM, di ba? Nag-relax mga kababayan, big deal na ho yan sa mga DDS. Kasi sila po ay naghahanap, siyempre, na pwede nilang magamit na ikakapanira dito sa pamilya Marcos or kay President BBM. Pero ito si Sara Duterte, how many times na itong naglulinghayaw, pumunta doon sa ibang lugar para lang mag-rally, laging pumunta doon sa Dahig para lang mag-rally, at pumunta doon sa, di ba, yung latest sa Japan mga kababayan. Meron ba silang sinasabi? Wala. Pinagtatanggol pa nila mga kababayan, di ba? Pero dito sa kay PBM, kahit minsan lang natin sila makita na nag-relax, big deal yan sa mga DDS. Ganon ang mga DDS mga kababayan kasi mga gunggong yan Diba? Pero wala silang magagawa. Bakit? Kasi ang pamilya Marcos, si PBM, minahal yan ng taong bayan. Majority ng mga Pilipino ng taong bayan, mahal na mahal si PBM. Suportado si PBM at naintindihan ang sitwasyon ni PBM. Kaya kung nakikita natin, di ba yung latest po na poll mga kababayan, yung latest po na survey rating, na approval rating at saka yung trust rating, di ba tumaas nga? Kasi nandyan pa rin ho yung suporta at pagmamahal ng taong bayan sa ating President BBM. Suportado nila. Pero ito si Sara Duterte, mas lalong lumubog ang kanyang trust rating. Kahit puro siya paninira dito kay PBM, hindi pa rin epektibo. Hindi umepekto mga kababayan. Bakit? Kasi nagising na ang taong bayan. Alam na po ng taong bayan kung ano ang ginagawa ni Sara Duterte. Puro lang kasi paninira mga kababayan, hindi na tumulong sa ating gobyerno. Diba? Nagiging useless na, incompetent na busy presidente. Sana palitan na lang yan Sana mag-resign na ito si Sara Duterte mga DDS kasi walang kwenta talaga yan Tingnan nyo, nasaan ngayon si Sara? Nandun, lulinghayaw sa beach resort. Totoo yan, di ba? Baka sasabihin nyo naman na fake news Kung sasabihin niya na fake news, well, kayo ay nagsisinungaling. Kasi mismo rin po yung ipinost ng kalyado ninyo na mga DDS. So, di ba? Ano ang inyong palasot? Pero ang post doon sa mismong beach resort kung saan nandun ito si Sara Duterte, dinilit nila mga kababayan. O diba? Bakit kaya dinilit? Nakatawa talaga So ganyan kasi ang merong tinatago na baho. Nandun si Sara, ngayon na naba sila, tinanggal ang post. So ngayon mga kababayan ko, pupuntahan natin itong si Kiko Barsaga. Kasi noon nakakatawa talaga si Kiko mga kababayan, sinto-sinto talaga Tapos hindi sila nag-iisip. Bakit siya Ivan? Kasi meron siyang post the other day, di ba sabi niya, simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko, sabi niya. Tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Doon pa lang mga kababayan, nagsinungaling na siya.
Baka siya, Ivan. Kilala ba natin ang Blackpink? 'Di ba sila po ay South Korean po na mga artist, mga kababayan. Sila po ay South Korean na artist itong Blackpink. Tapos ngayon, pupunta daw sa Malacanang, mga kababayan. Anong sabi niya? Tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Alam nyo, ang Blackpink ay pupunta dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko lang yung schedule na, mga kababayan. Kasi sila po ay mag-concert. Siguro bukas ba yon or the next day, mga kababayan? Nakalimutan ko lang eh. Basta pupunta na naman ulit ang Blackpink sa Pilipinas kasi meron silang concert. Pero sila ay magko-concert doon sa Philippine Arena, mga kababayan. Diba, DDS? I-check nyo lang po sa Google. Sila po ay magko-concert sa Philippine Arena, hindi po sa Malacanang. Diba, gunggong talaga eh. Gusto niyang gawin na tanga at bobo ang taong bayan. Gusto niyang gagawing bobo katulad sa mga DDS ang mga Pilipino, mga kababayan. Kasi pag-aakala niya, hindi alam po ng katulad namin kung sino yang Blackpink. Diba, gunggong talaga eh. Pag-aakala ni Kiko Barsaga na siya lang ang nakakaalam dito kung sino yung Blackpink na yan. Yan po ay taga South Korean. Sila po ay mag-concert dito sa Pilipinas. Doon po sa Philippine Arena, mga kababayan. Dapat natin siyang i-debunk. Bakit? Kasi marami siyang mapaniwala, mga kababayan, sa kanya mga sinasabi na puro naman kapiknyusan. At saka yung latest, itong kanyang speech, mga kababayan, sino ba nakita nito? Di ba grabe po ang kanyang speech? Siguro this is the other day, mga kababayan, na ito talaga ay super absolute na inciting to sedition na. At para maintindihan natin, let's watch this. My fellow citizens, corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. First, it was only money and our national pride, but now we have reached the point where our corrupt politicians are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown, which is why, alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Instead of having your taxes and natural resources exploited by the elites of the National Capital Region, let us instead create an independent government that truly acts in service to the people. Let us create a future for Visayas and Mindanao that is decided by their own people, rather than one dictated by Marcos and his political allies. Join us in making a better government. God bless Luzon, and God bless the Republic of Visayas and Mindanao. O, di ba? Tingnan nyo kung gaano kagunggong, mga kababayan. Isasama pa kami o ididamay pa kami sa kanyang katarataduhan kasi siya ay nanawagan ng secession. Tapos siya po ay nanghihikayat na wag na daw kaming magbabayad ng tax, mga kababayan. Kasi gusto niya ng secession. Iisahin na lang yung Visayas daw at saka yung Mindanao, mga kababayan. O, di ba? Idadamay pa kami sa kanyang katarantaduhan. Kayo na lang ho, mga DDS. Kung gusto nyong sumama dyan kay Kiko Barsaga, kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay, mga matitino na nandito sa Visayas. Kayo na lang kasi pareho kayo ng pag-uutak, mga gonggong at mga tanga at bobo. Diba? Idadamay pa kami. Tapos kung titignan natin ang kanyang speech, mga kababayan, diba? Ito po ay klarong-klarong inciting to sedition. Ipakita ko sa inyo ang sinabi ni Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan. Sabi niya, OMG, nakita niyo ba yung speech ni Barsaga? Grabe! He's literally telling the people of Visayas and Mindanao not to pay taxes. And worse, hinihikayat niyang tumiwalag sa Republic of the Philippines at magtayo ng sariling gobyerno. Malinaw na malinaw, inciting to sedition yan. Under Article 142 of the Revised Penal Code, inciting to sedition happens when someone publicly incites others to rise or act against the lawful authorities through speeches, writings, or other means with the goal of preventing the execution of laws, creating hatred or contempt against the government, and steering people to disobey lawful authorities. So ngayon, mga kababayan ko, merong nagtanong na kung pwede ba daw kakasuhan itong si Kiko Barsaga ng isang abogado. Sabi niya, quick question, can you as a lawyer file a case against him? So ang reply dito na Attorney Carlo Ibanez, yes, kahit hindi lawyer,
pwede. So yan po ang kanyang advice mga kababayan, that anyone, pwedeng mag-file ng kaso dito kay Kiko Barsaga. Sana merong magpa-file ng kaso dito kay Kiko mga kababayan kasi sumusobra na eh. Kasi kapag hindi siya kakasuhan, lagi ho yung gagawin ni Kiko Barsaga. Ang problema ba dito? Marami tayong mga kababayan na mapaniwala kaagad ng mga DDS. So kapag gagawin yan lagi ni Kiko Barsaga, marami itong mga kababayan na mauto dito ni Kiko Barsaga. So yan po ang problema. So sana lang na meron pong mapapile ng kaso dito kay Kiko Barsaga kasi siya po ay sumusobra na mga kababayan. So anyways, alam nyo mga kababayan, meron pong papasok na naman na bagyo. Diba yung tatawagin na ngayon na Typhoon Uwan? Alam niyo ba yung word na uwan mga kababayan? Yan po ay Bisaya. Ang uwan sa Tagalog, yan po ay ulan. Kapag Bisaya, uwan mga kababayan or rain. Sa Tagalog, ulan. Okay? So at least meron tayong alam po na konting lingwahe na Cebuano. Uwan, sa Bisaya, ulan, or sa Tagalog, ulan yan. So, hindi pa nga nakarecover yung Cebu City dahil po gawa sa lindol at saka ngayon yung bagyo mga kababayan, meron na naman pong papasok na ibang bagyo, di ba? Kasi itong papasok na bagong bagyo, ito po ay posible daw, malaking posibilidad na magiging super typhoon. Pero sana lang hindi ito magsisigway mga kababayan or mag-iba ng daanan. Originally, sa initial po sa report ng Pag-asa, ito ay didiretso doon po sa Luzon. Sana lang doon lang po diretso mga kababayan or sana pumunta lang ng dagat, hindi na pupunta doon sa Luzon. Pero pag iba ang kanyang dadaanan, delikado na naman kasi madaanan po yung Leyte at saka Cebu na naman mga kababayan, di ba? Tingnan nyo ang nangyari sa Cebu City. Grabe ho, very devastated. Ang dami hong nasira na bahay mga kababayan, tas ang dami mong namatay na mga kababayan nating Cebuano. Diba, ilan ba yung latest na balita mga kababayan na namatay po doon sa Cebu? 100 plus yun eh. Yung latest na nalaman ko, that is 2 days ago, 111. But I am not sure kung ilan na ba lahat yung kanilang na-recover mga kababayan. Tapos marami pa hong nawawala. Ang na-recover, siguro nasa 130 na ba yun? 130 o 140 na ba yun? So, ang dami hong namatay mga kababayan. Alam nyo, nung nakita ko ang aking pinsan, yes, isa rin po sa biktima sa bagyo ang aking pinsan mga kababayan. Kasi doon po sa Bakayan, doon po sa isang village mga kababayan, o parang subdivision yata yon, doon rin po nakatira ang aking pinsan. Talagang tumulo aking luha mga kababayan while nakita ko ang kanyang post po ng kanyang asawa kasi nga ang kanyang mga kagamitan siyempre nasira lahat at saka pati po ang kanyang sasakyan mga kababayan. Itong aking pinsan, siya po ay artist. Yung painter mga kababayan, naalala ba natin yung merong sumikat po na painter na nagpipaint siya yung mukha po ng ating Panginoon doon po sa loob ng simbahan mga kababayan. Diba? Yung dibuho kisame. Yes, pinsan ko yan. So, yung kanyang mga paintings, ang kanyang studio, nasira lahat mga kababayan. Yung mga memories nila sa mga lakad nila, yung nagawa niya na paintings doon po sa ibang lugar, tapos dinala niya doon sa kanyang bahay, yung mga sobra na, nasira lahat. So, ako po talaga ay talagang tumulo yung luha ko while nag-observe ako sa kanya mga kababayan. Sa picture na yan, tingnan nyo, parang super tamlay siya. At saka nakita rin po natin yung sitwasyon po ng Cebuano. Talagang nakakaiyak mga kababayan. Tapos ngayon, meron naman pong papasok po na ibang bagyo. Grabe talaga eh. So anyways, before tayo mag-forward sa ating talakayan, siyempre, pasalamatan muna natin ang mga viewers natin na nag-like, na also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also, syempre, i-shoutout natin at ang mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay John Esperanza. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampagita. Mayroon siyang 49 na mga comments. Nandyan rin si Mary Flor Espirito. Mayroon siyang 34 na mga comments. Robel Ferrer Official.
mayroon siyang 25 na mga comments. Nandyan rin si Tina Reyes, mayroon siyang 20 na mga comments. And Juan Acosta, mayroon siyang 16, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Lily Tonini from Switzerland. Hi to Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Florifigo Mapang, George Santos, Noel Narcida, Euphemia, Estrella de la Cruz. Nandyan rin kasama natin si Toby Rogers, Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Hi to Albert Miranda. Violeta Angracia from Mindanao, Iligan City. Nandyan rin si Munes Borromeo, Mirna Maramag, Trining Lozano, Sweetie J, Midardo Leoncio. Nandyan rin si Ibio, Tony Asidera, and hi to Marilyn Digma. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo para alam rin po ng mga DDS kung ano ang lakad ng ating President BBM at kung ano ang kanyang plano para sa mga nasalanta sa bagyo. For more details, let's watch this. Patuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng Bagyong Tino habang inaaprobahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Kasunod ng matinding pananalasa ng Bagyong Tino, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Binigyang bigat ng Pangulo ang matinding epekto ng bagyo na sinuyod ang maraming lalawigan sa bansa. Dagdag pa niya riyan ang posibleng epekto ng inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan sa Northern Luzon. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan. There will be almost 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. Dahil dito, sabi ng Pangulo, hindi nadadaan pa sa mahabang proseso ang mga apektadong lugar para i-access ang emergency funds. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Ikinalungkot din niya ang malaking numero ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng bagyo. Kasabay ang muling pagtiyak na hindi mapapatid ang pagresponde ng pamahalaan. We are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs, maayos naman. Dahil sa inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan, sinabi rin ng Pangulo na aalamin nila kung sinong mga personnel ang maaari ng kumalas sa Visayas at maipadadala sa Northern Luzon kung saan ay sinasabing mananalasa ang paparating na bagyo. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi iiwan ang Cebu. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan. Siyempre, hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. Kasunod nito, nagpaabot na rin ng 760 million pesos na tulong pinansyal ang Pangulo sa mga apektadong lugar. Tig 50 million pesos ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million pesos naman ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Tig 30 million ang Leyte at Masbate. Tig 20 million ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Habang tig 10 milyong piso naman sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Tig 5 milyong piso rin ang matatanggap ng 16 pang mga lugar, kabilang na ang Metro Manila.
Sa ganitong mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Sinabi naman ng Malacanang na hindi lang ang flood control sa mga apektadong lugar ang iimbestigahan, kundi pati na ang pagkakaroon umano ng deforestation at quarrying na itinuturong dahilan kaya lumala ang baha. Dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. Hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Nilinaw pa ng palasyo na hindi kailangang humingi ng bansa ng foreign assistance dahil sapat pa ang pondo ng bansa sa pagtugon ng kalamidad. Wala pa rin daw mga LGU sa ngayon ang humihingi ng replenishment ng kanilang Quick Response Fund at handa naman daw na magbigay ng karagdagang pondo ang pamahalaan kung kinakailangan. At dahil sa pag-aproba ng Pangulo sa pagdedeklara ng State of National Calamity, giit ng Malacanang na ipatutupad sa buong bansa ang price freeze. Maaari ring mag-apply para sa calamity loan ang mga kwalipikadong individual. Tugon naman ng palasyo sa mga puna sa Pangulo kung bakit ngayon lang siya nagkaroon ng situation briefing sa NDRRMC. Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Yes, Aljo, namahagi nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng iba't ibang tulong sa mga biktima ng Bagyong Tino, partikular na doon sa Barangay Kotkot, sa Titilon, Liloan, Cebu, kani-kanina lamang. Itinuturing niyang ground zero. Ito kasi yung pinaka naapektuhan ng manalasa ang Bagyong Tino. Kahon-kahong pagkain, mga gamot, sleeping at hygiene kit, daang-daang hot meal o mainit na pagkain sa higit 500 residente sa barangay na pansamantalang nanunuluyan sa Tiltilon Elementary School. Kinumusta ni Pangulong Marcos ang mga biktima at magbibigay anya ng inisyal na tig 5,000 pisong ayuda kada pamilya at daragdagan pa sa mga susunod na araw. Nangako ang DSWD ng sapat na supply na relief goods na ibibigay sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo doon. Makatatanggap naman ng materyales sa bahay mula sa Department of Human Settlements and Urban Development at pinansyal na tulong para doon sa mga residente na talagang na-wash out yung bahay. Mahalaga yan para maibsan yung kanilang hirap na nararanasan. Karamihan, Aljo, doon sa mga nabigyan ng tulong ni Pangulong Marcos ay talagang gibang-giba yung tahanan. Yung iba may mga sakit at kulang yung tubig ng hihingi ng saklolo dahil nga walang-wala na sila. Bukod dyan, Aljo, ay pupuntahan ni Pangulong Marcos ngayong araw yung isa pang evacuation center sa Talisay, Cebu. Mag-aabot din siya ng mga relief goods doon at tutungo rin siya sa Kapitolyo para magsagawa ng situational briefing. Sa mga oras na ito, Aljo, ay on the way na si Pangulong Marcos sa Talisay, Cebu. Nandito lamang tayo ngayon sa Barangay Poblasyon dahil hanggang sa mga oras na ito, pahirapan pa rin yung signal. Almost wala. Pumunta lamang yung DICT doon sa Barangay Kotkot. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. Patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate.
Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi na kanilang bahay. But eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. Nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat. At hindi natin alam dahil kung minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. As long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Yung mga roads were impassable, maraming obstruction. Pero ngayon na medyo maganda-ganda na yung kondisyon, nakabalik na yung mga tao nila, bibilis na yun. Ang sabi nga sa ating Pangulo, based on the data that we have, ang tansya ko, madidispatch na namin sa mga local government units yung mga karagdagang family food packs by the end of tomorrow night. Kung madadagdagan yon, maghuta na kayong mag-alala, meron pa rin mo kaming ready ng mga supply. Napagkasunduan kanina sa meeting na talagang gagampanan naman sa mabilis na panahon ng mga local government units yung pag-distribute papunta sa kamay ng mga constituents niya. Kasi yun ang kanilang loan. Pangalawa, nabanggit na rin ng ating Pangulo na atasan niya ang DSWD na pabilisin na rin yung payouts ng mga financial assistance. Nabanggit niya halaga 5,000 and 5,000. 5,000 sa mga partially damaged, kaya 1,000 sa mga totally damaged. Lagi niyo narinig sa amin na sa utos at direktiba ng ating Pangulo, 365 days a year, tuloy-tuloy yung repacking natin. Sa katunayan, right now, ang national stockpile natin is at 1.9 million family food bags spread across all the regions of the country. At hindi ibig sabihin hanggang dun lang tayo. Kasi everyday, yung dalawa nating repacking center, nakakapag-repack ng mahigit sa tigka 25,000 every day. So ano na to, yung mode namin is stockpile and respond all at the same time. Okay, so sa mga DDS na naghahanap dito kay PBBM, so ayan ho, napaka-busy. Si PBBM nagtatrabaho, pero ang inyong po na si Sara Duterte, nandun ho, naliligo lang sa beach resort, okay? So ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan kung ano ang dahilan, posibleng dahilan daw kung bakit nagkaroon ng flash flood doon sa Liloan. For more details, let's watch this. Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. Katasawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterasas the Rise issue. Noong 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterasas the Rise, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Young, engineer at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos. Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Ayon sa kudaw.org, may 11 malalaking kumpanya rito, gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheyo, Eagle Cement at Dolomite Mining Corp.
Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa post ni Clifford Chong ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na. Ang caption niya, Atlas Mining o Carmen Copper Corporation in Toledo, Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka ay, quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number 3, ineffective and questionable flood control projects. Nako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ng pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2025. Sa 6th district pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Mandawi, Consolacion at Cordova, may 7.3 billion pesos na proyekto ang flood control. At sa Cebu City mismo, 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa 3 taon. Pero ang tanong, nasaan ang resulta ng bilyong-bilyong pisong flood control projects na ito? Reason number 4, nature's payback plus climate change. Siyempre, hindi rin natin maaalis ang epekto ng climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng 1 buwan at kalahati ng ulan sa 1 araw lang. Kung sira na ang watershed at barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod. So yun na nga mga kamagkano, ang baha ay hindi lang problema ng ulan. Problema din yan ng taong walang pakialam. Hindi lang yan natural disaster. Human-made disaster din yan. Kung gusto mo pa na magito pang aware. So dahil po sa nangyari sa Cebu City mga kababayan na nagkaroon po ng grabe na baha, napariak itong si Gov. Pambari 4. Ngayon, hinanapan niya yung ating gobyerno na nasaan daw o ano ang ginawa sa 26.6 billion pesos na budget para sa flood control projects. So nalaman niya na itong budget na to ay nagsimula daw noong 2019 mga kababayan. So alam na natin kung kaninong panahon yan. 2019. Nang sinabi yan ni Pambari 4, abay galit na galit ang mga didis mga kababayan. Bakit, Ivan? Kasi siyempre madadawit na naman dito ang pangalan Duterte. Kasi yan po ay sa panahon ni Digong mga kababayan. So sabi ng mga DDS, nung una ayaw pa nilang maniwala sa atin mga kababayan. Di ba nag-post ako doon sa ating Facebook account na sinabi ni Pambari 4 na 2019 nalaman niya na doon pala nailagak yung budget na 26.6 billion pesos para sa flood control projects. Hindi pa maniwala noong una yung mga DDS, tapos hinanapan man nila si Sir Ivan kung saan daw ang aking ebidensya na sinabi yan ni Pambari 4 mga kababayan. So mga DDS, kung hindi nyo nakita sa account ng inyong mga pinapanood na mga DDS vlogger, ito ang sinabi ni Pambari 4. All right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet, we are flooded to the max. So, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. Kasi tama kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? But definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province. Yes, Karen. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Wow. Has it been many years
that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. So nang nabanggit ni Pambari 4 or Governor Pambari 4 tong year na 2019 mga kababayan, abay galit na galit yung mga DDS. So binanatan nila itong si Pambari 4. Mukha daw bumaliktad mga kababayan. Tapos sabi pa nga ni yung vlogger na nandyan sa Hong Kong mga kababayan, hinay-hinay ka. Di ba gunggong talaga eh. Sinabihan niya si Pambari 4 na hinay-hinay ka lang ma'am. Totoo naman talaga na 2019 ho, nakita yung budget kung kailan inilagak yung 26.6 billion pesos para sa flood control projects mga kabayan. Tapos hindi kasi yan kayang tanggapin ng mga DDS. Bakit? Kasi nga masangkot na naman dito ang pangalan ng mga Duterte. So ngayon, para bumawi ito si Pambari 4 sa mga DDS, binanatan niya ngayon itong dating governor na si Gwen Garcia mga kababayan. Pero siya po ay sinagot ni Gwen Garcia na ang dapat tanongin dyan, i-question dyan, yung mismong DPWH. Kasi hindi naman yan umabot sa mga LGUs ang budget na yan mga kababayan. Actually, my point, si Gov. Gwen Garcia or former Governor Gwen Garcia. So ngayon, nagbatuhan pa sila ng kanilang mga salita para makabawi itong si Pambari 4 sa mga DDS. Kasi nga, nauna niyang sinabi, 2019. Dali na naman ang mga Duterte mga kababayan. Di ba laging sinasabi ng mga Duterte na wala doon silang ghost project? Ito na, may nakita na fact check ng kalikasan. O di ba? Na fact check ng bagyo na merong flood control projects at sa karamihan po sa mga flood control projects or ghost projects, meron din po mga substandard na flood control projects mga kababayan. O diba? Na fact check. So anyways, nandiyan rin po kasama natin si Ma'am Shirley Risman. Hi to Josephine Gallego. Nandyan rin si George Bation from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Makati. Hi to Phil Macabato from Toronto, Canada. Kasama rin natin si 123 Channel, Leah Montefalco, Ashin from Greece. Nandyan rin si Ma'am Carclia F. Hi to Etchu Boy Break. Nandyan rin si Helen Cabuyaw, Erlinda Villanueva, Nida Grusman, Albert Miranda. Kasama rin natin si Angelica Shiva Jacob, Mai Garcia, Regina Oxon, Leticia Di Fernando, hi to Gabriel Rivero. Nandyan rin si Angelita Hoyle Sanger, Rosario Estocci, and hi to Jane Morin. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. Alam mo, hindi magandang araw ngayon, Ronald, dahil may parating na naman na typhoon at tuloy-tuloy ang banat ng mga typhoon sa bansa natin ngayon. Napansin mo ba yun? Yes, tayo ang number 1 again sa disaster risk sa buong mundo. Sa buong mundo ba? Oh, buong mundo. Hindi lang dito sa region. Oh my God. Tapos tayo rin ang worst in terms of disaster mitigation. Disaster preparedness. Wala eh. Yeah, so tayo yung number 1 sa pinakamalaki ang risk sa disasters sa buong mundo. And yet, tayo yung mga natutulog sa pansitan. Yun na nga ating gobyerno. Ang pinaka nakakalungkot dito, yung narinig ko ang balita na yung sa Typhoon Tino na nangyari lang. Ngayon, yung nakakaraan lang sa Cebu. Yes. Over 130 people dead. Yeah, more than 150 na. Nasa 150 na ba tayo ngayon? Meron pang 100 na missing. Ano ngayon na bumababa yung tubig? Ngayon lang nila nakikita yung mga bangkay. 3 oras lang yan ha. 3 oras na bagyo. Pero kita mo yung devastation. Ang tagal bumaba ng tubig, nasa bubong ang mga tao. Nakita mo ba yung video yung mga pamilya na sinusubukan nilang lumabas sa bahay, binutasan yung bubong para makaakyat? Kundi mamamatay sila. Oo, mga kita anak mo nila. Yung tubig tumataas. Oo, ang bilis. Habang umakyat sila, ang bilis. No? Kaya, sa Kwanyan, sa Liloan, Cebu. Ayun. Tapos lumalabas, merong mahigit 500 flood control projects. Ayun na nga. Since 2019. Mismo si Bari 4, nakaalyado ng mga Duterte, inamin niya
nagsimula itong mga anomalous flood control during the term of Digong. Ayun na nga. 2019. And DDS yan, ha? Yeah, DDS yan. Oo. Pero ayun, doon naman talaga nagsimula eh. Yun na nga eh. Libo-libong flood control project sa buong bansa eh. Tapos billion daw, apparently 26 billion according to the report here. 26 billion was allocated for flood control in Cebu. Yes. Yet nangyari to. Kaya nga itong nakikita nating unfolding na scandal sa corruption sa flood control, ito yung konkretong manifestasyon. Hindi ito usapin lamang ng numero eh. Hindi ito usapin lamang ng 26 billion. Hindi lang ito usapin ng mga ninakaw. Usapin ito ng mga buhay na patuloy na nawawala. May parating pa na mas malakas. Oh. Signal number 5 at ang tatamaan niyan ay Central Luzon, Northern Luzon at saka NCR. Populated areas. Anong gagawin natin? At yung size ng typhoon na yun is 1,000 kilometers yung lawak niya from end to end. Dahil nga tayo ang pinaka-vulnerable sa buong mundo in terms of natural disasters. Hindi lang natural disaster tayo vulnerable. Vulnerable tayo sa korupsyon. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Parang double whammy eh. Yes. Grabe na nga yung problema natin sa mga natural disasters. Grabe pa yung pagnakaw na nangyari nung isang dekada ng mga walang hiyang mga politiko na to. Kaya ngayon, nakikita natin na parang buhay na ang kapalit talaga nito. Nakikita mo na right there. Ang ninakaw nyo, buhay ang kapalit. So, habang kinakasuhan ng crimes against humanity si Digong sa ICC, yung ginawa nito mga ito ay also crimes against humanity. Nagnakaw, pumapatay dahil sa kanilang mga substandard ghost projects, at saka parang makakapal pa ang mukha. Ayun na nga diba? Doon di ba nagaganon pa? Oo, yun diba? Walang malasakit, Parang wala talaga empathy. Parang wala lang. Pero alam mo, dadagdag ko lang, naalala ko lang dito, nakita ko nga. Sinabi nga dito si PA Michael Dino. Ininbita pa niya si Mark Villar noong 2017. Presidential Advisors for the Visayas. Yes, Presidential Advisor for the Visayas. Ininbita niya si Mark Villar, tapos nagpapasalamat pa siya dahil daw magdadala ng 33.5 billion pesos ng infrastructure budget para sa flood control noong 2017. Tapos tuwan-tuwa sila, sabi nila, wala na daw magiging flood. At eto ngayon, ang nagpapakita ng mga kapalpakan at mga kahayupan na itong mga gobyerno natin ay yung natural disasters. Yan na nag-e-expose ngayon eh. Parang feeling ko nga parang, I'm not religious, pero parang acts of God na to para mapakita at para mamulat ang mata ng mga taong bayan sa mga kalokohan at katarantaduhan na ginagawa ng mga tao to. Correct. At tingin ko nagpaparte na si Satanas eh. Dahil hinihintay niya itong mga walang hiyang ito. Ang problema, chill lang sila. Ayun. Parang walang nangyari. Parang wala silang crimes against humanity. Diba itong mga inhuman na ito? Diba? Ngayon, Ronald, dadagdag ko lang. Hindi lang kasi problema natin ay issue ng flood control eh. Mukhang it's a total government failure. Ibig sabihin, iba't ibang departamento, DENR is just as culpable. Kasi nga, may mga issue daw with regards to, number one, yung si Duterte. Yung pagtanggal niya nung ban on mining. After 9 years of a ban, nung panahon pa ni Pinoy, may ban. Yes. Tinanggal ni Duterte yung ban na yan. Yes. Yun ang isang kumalbos sa mga iba't ibang lugar. Watersheds. Oo. Dahil, itong usapin kasi rito, una, land use. Dahil itong mga malalaking construction firms, alam mo na kung sino sila, nagtatayo ng mga subdivision na hindi dapat tayuan. Yun na nga eh. Usapin ng land use yan eh. Yung mga irrigated agricultural lands na bawal tayuan, kino-convert. Dahil may mga binabayaran sila sa Department of Agrarian Reform, di ba? Tapos, itong mga flood control projects, nilalagay sa mga lugar na hindi sila kailangan. Pinoprotektahan yung mga subdivision, yung mga plantasyon ng mga mayayaman. Imbis na protektahan yung populated areas, yung mga barangay, munisipyo. Kaya nakikita mo yung ganyan. Di ba? So, tapos, grabe yung daang-daang bilyon na ninakaw nitong mga ito habang sinasalanta nila yung mga mamamayan.
Pero iniisip ko lang para sa akin siguro I want to give some of these people the benefit of the doubt. Try. Susubukan ko lang Ikaw na bahala dyan. I won't give them the benefit of the doubt. Hindi, kasi sa akin, baka nung panahon na yun siguro, sa kanilang greed, naisip na, siguro naman walang mangyayaring ganito kasama na mabubuking tayo at baka naman wala naman sigurong mamamatay. Siguro baka hindi naman ganun ka-dangerous itong ginagawa natin. Hindi kaya ignorante lang sila. I doubt it. Dahil ang tagal na niyang geo-mapping map na yan. Ang tagal na merong science behind itong mga mappings na ito. Ito yung mga hindi pwedeng tayuan ng ganitong klaseng flood control. Ang ginawa, sabi nga nung isang kakilala ko sa DNR, sabi na napakasama ng ghost projects. Pero mas masama yung mga maling ghost projects na hindi naman dapat dahil mas malaki yung pagsalantanon sa buhay. Di ba? Okay. Yung mga ghost, hanap buhay yan. Kumita sila. Dapat ikulong ng mga yan. Yung mga substandard na mga mali, no? Na mga flood control project, yan yung pumapatay. Yun. Dahil mali yung lugar. Ang flood control, dapat nakadikit yan sa usapin ng watershed, usapin ng river basin, no? Usapin ng drainage at saka waste management, at water impounding. Kumaga simple yan Ang problema, kahit simple, ang habol nila ay hanap buhay. Yun. Corruption. Ang linaw nung nung mapping Nakita ko yun Meron ng gobyerno. So, hindi ignorance lang. Tinatapon yan, katulad ng tinapon nila yung master plan ni Babe Singson. Nung nagsimula yung gobyerno ni Digong, kinalimutan yun. Hindi sinunod. Pati na rin pati na rin Ronald yung Project Noah ni Pinoy. Tinanggalan ng funding. Sinabi wala daw pondo, wala na daw pera ang gobyerno. Diba? Yun ang naiirita ako. Buti na lang kinupkup na UP. Diba? Yun na nga Sila nagsahod. Pero nawala. Nawala nga Pinopondohan namin dati yan. Hindi ganun kalaki, pero pinopondohan. Tapos biglang ngayon, hindi na lang pinondohan. Malaking bagay itong mga ito. Intindihin natin na maraming mga aksyon ng iba't ibang departamento na akala mo siguro walang malaking impact. Pero pag pinagsama-sama mo yan, malaking impact na yan. Yung sa akin kasi yung big issue ko, yung sa mining kasi ang daming mga hinuhukay sa ating mga iba't ibang lugar na nakita ko yung mga litrato na lumalabas ngayon sa social media na sinasabi nga na-erode nga yung areas na kailangan nga na pag meron yon siguro na ma-absorb lahat ng mga tubig. Pati yung mga bundok na kinakalbo talaga. Yan yung sinasabi kong land use. Ayun Dapat na nga merong batas sa land use na hindi mo pwedeng gawin yan sa watershed. Pero meron nga, di ba? Meron nga Paglabag Ibig sabihin, mga tao sa gobyerno hindi ini-implement yung batas. Mga tao sa gobyerno hindi ini-implement yung science. Mga tao sa gobyerno ay hanap buhay lang ang gusto. Ayun, tapos isa sa mga unfortunately may isang developer na binabanatan ngayon sa social media, yung si Slater Young. Yung project niya na Monterrazas ba yun? Yung isang parang luxury hillside na condominium project pero literally sa gilid ng bundok. Ayun, nawala na ngayon yung watershed. Kaya nga sa ilalim nun, bahang-baha daw. Mga puno kasi nag-absorb yan ng tubig baha ng at least 3 kilos bawat isang puno. Na nawala lahat. Kung nawala yan, dire-diretso na yung baha. Yun. Yan ang ibig sabihin nun. Pero sa mga tao naman nagsasabi na bakit daw siya pinagbibintangan sino ba pinagbibintangan mo? Mga bilyar? Oo nga. yun ang pinakamalaking mga dito, real estate. Yeah, yan yung pinaka number 1 sa land conversion. Diba? Kaya sila yung pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Ayun na nga. Oo. Pinagkakitaan nila itong mga pagko-convert ng mga lupa na hindi naman dapat kino-convert. At hindi nga naprotektahan nga ng mga ahensya ng ating gobyerno. Tingin ko talaga kailangan maimbestigahan ng DENR. Saan ka pa naman nakakita? Secretary ng DPWH ng almost 6 years. Under niya yung luwa nung panahon na yon. Yung nagbibigay ng mga nag-award sa mga water projects. More than 100 projects yung nakuha niya para sa kanyang pamilya nung mga ahensya na under niya. Anong tawag doon? Conflict of interest. Anong tawag doon? Rent seeking. Anong tawag doon? Criminal conflict of interest.
So pag gano'n, ano bang direksyon na pupuntahan ng ating gobyerno ngayon dahil dito? Ano pa bang, ang daming disasters at nag-aalala lang ako dito sa parating ngayon na disaster. Sana talaga proactive ng ating gobyerno at ready na sila dito at walang mangyaring malalang kalamidad. Kasi kung meron at kung marami pang mamatay, alam na nga nating parating to. At pag may namatay, ibig sabihin lang talaga, hindi handa ang ating gobyerno. Yun ang kinatatakutan ko ngayon. Sabi ni Ombudsman Remulla at ni DPWH Secretary Vince Dizon 3-4 days ago, maraming makukulong before Christmas. Dapat matuloy yan. At hindi lang makulong, mabawi yung ninakaw. No? Ikalawa, dapat hindi mga small fry. Dapat hindi mga kaliskis. Dapat big fish. Diba? Ang hirap na, papahuli mga kaliskis lang. Big fish ang kailangan. Kung hindi makukontento mga tao. Diba? Hindi lang usapin ng dami. Usapin ng kalidad. Sino ba yung mahuhuliin? No? At ikatlo, nasa isang inflection point tayo. Kung anong gagawin natin ngayon will determine our future. Papayag, alam mo ba ngayon? 4% ang ating growth rate. The lowest so far. Yeah. Ang target ng gobyerno 7, naging 6, naging 5, naging 4. Walang pumapasok na investment dahil sa corruption. Diba? So tinatamaan na yung economy. Dapat ngayon, bumabagsak na ang dollar dahil pumapasok ang remittances. Ang taas pa rin. Nasa 60 na ata tayo ngayon. So walang magawa ang BSP, walang magawa yung pagpasok. Ibig sabihin, napakalaki ng problema ng ating ekonomiya. Yun yung problema. At connected yan sa corruption. Connected yan sa rent seeking. Connected yan sa impunity. Connected yan sa dynasties. Na may control ng gobyerno, may control ng Senado, may control ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dapat ipurga na yan. Or else, sabi ko nga, this is our inflection point. No? Magiging failed state tayo kung hindi natin aayusin yan ngayon. In the next 2 years. May 2 taon pa kasi. Yun na lang, Tapos meron ka pang mga kasabuat dyan sa corruption na yan, sa mismanagement na yan, na gustong ilagay yung sarili sa poder. Palitan yung presidente, sila ang ma-install para mapagtakpan yung nagsisimulang investigasyon sa kanilang corruption. Tapos ipapasa nila lahat ng blame sa gobyerno. Hindi rin pwede yan. Diba? Hindi rin pwede yan. Magrarally sa 16, 17, 18. Diba? 3 araw. Ba't ka mag-rally ng 3 araw? Ano layunin mo? Diba? Ano nga ba layunin nila? Of course, pabagsakin ng gobyerno. Pero nakalagay, peace rally. Peace rally, 3 araw. 500,000 ang target. Ano ka ba? We weren't born yesterday. Diba? Hindi tayo nakatira sa kuweba. Alam natin ibig sabihin yan. Diba? Okay. Dahil sinisimulan ng investigahan sila. 51 billion. Sa distrito ni Pulong. No? Gaano karami dyan ang flood control? Marami. Nasolusyonan ba ang flood control sa Davao? Hindi. Less than 3 years yan, 51 billion. At saka hindi lang yun. Diba? Yung 81 of the 121 flood control projects ay na-flag na ngayon. Correct. Yung umpisa pa lang yan, Yeah. Umpisa pa lang at mukhang marami pang lalabas dito. Itong Parmali, ang tagal na niyang corruption case na inupuan ng dating ombudsman. Ngayon, binubuksan ulit. Kaya kinakabahan itong mga to, desperado na. Alam nila si Kibuloy hindi na makakalaya. Alam nila si Digong hindi na makakabalik. Alam nila sila Joel Villanueva kakasuhan na. Bongo. Si Bato tsaka si Bongo malapit ng issuehan ng international warrant ng ICC. Si Sara makakasuhan na. Bubuksan na yung kanyang mga bank accounts. No? Kaya lahat sila tayang pato na. Ayun, kaya pala gano'n na ngayon, no? Kasi yung mga proyekto nga na tinitingnan ngayon, for example, ngayon sa 51 billion sa Davao, 4 billion ngayon na-discover na nila nga na marami daw nangyaring mga anomalya. Correct. Mga overlapping, double funding, at worth mga millions, hundreds of millions to billions na nangyari. Ito yung binubuksan ngayon ni Rep Tino. Yes. At mismo si Ping Lacson, sinabi niya, merong double, triple, quadruple na mga proyekto. Meron pa nga quintuple. Meron din ba quintuple? Talagang ilang ulit na pinondohan.
Yun na nga eh. So ngayon ang ano dito interesting ay pati nga si Rep Terry Ridon ay chine-check na rin yung Dolomite Beach. Oo, saan nang galing yun? Sa Cebu nang galing yun eh. Yun na nga eh. Diba? Nakatulong ba yun dito sa flooding? Hindi nakatulong sa Cebu. Nakasama sa Cebu at nakasama din dito sa Manila. Correct. Can you imagine yung mga ganyang proyekto na nagsayang ng hundreds of millions of pesos, if I'm not mistaken, parang 300 plus million pesos ang ginastos. Tapos ang ginawa lang ay na-damage ang ating ating mga iba't ibang lugar, Cebu at Manila, na damay. At ngayon, kaya nakikita na itong mga flooding na lumalabas ngayon. Ikaw ba, nag-date ka na ba sa Dolomite Beach? Pumunta ako para makita kung ano ba talaga itong pinagmamalaki ni Digong. Pagdating ko doon, alam mo, nakita ko, ang daming mga pumapasok na mga basura na nasa stranded doon sa Dolomite Beach. So, pinakita ko lang dahil napansin ko, yun lang. Ang dami nagalit sa akin ng mga DDS. Sabi na, ba't ko daw sinadyang pumunta doon na may bagyo daw? Sabi ko, ngayon ako napadan at walang bagyo nung araw na yun. Maaraw nga eh. Pero bakit daw parang sinasadya ko daw yun? Madalas daw malinis naman. Ako naman, innocent lang yung pagka-video ko para makita lang talaga. Sabi mo sa kanila, mag-HHH sila ron. Ano HHH? Holding hands. Dahil nawawala na yung sand. Wala na. Bumabagsak na nga eh. Ang daming pasensya na sa mga kumakain. Ang daming ebak. Marami ba doon? Oo, doon kumukuha. Hindi ko alam yun Mga mahihirap, mga kuhan, walang puntahan. Okay. So, hindi ko alam kung paano pinlano yun. Pero sa akin siguro at the end of the day, ito na eh. Talagang tignan natin talaga kung anong pagtutunguhan ng lahat ng mga investigasyon na to. Kasi sa akin, hindi sapat na may investigasyon lang. Hindi sapat na may makulong lang. Kailangan may gawin tayo moving forward. Yes. Yun yung importante. Ano ang ginagawa ng gobyerno habang ginagawa itong mga paghahabol sa mga katiwalian? Anong ginagawa nila moving forward para hindi na maulit itong mga ganitong mga disasters? Halimbawa, ginawa ni Secretary Dizon. In-assess niya lahat ng mga materyales na gamit ng DPWH. Ano nakita niya? 70% overpriced. Diba? Kaya, kinuha mo na ngayon. Yung mga contractors, hindi na pwede ngayon overpriced. Ito na yung presyo. Nakaset na. At yung mga susunod na Department of Public Works and Highways na Secretary, dapat sundin na yan. Na-expose na eh. 70% at least Actually, pako, diba yung pero kahoy, bakal. Pero actually, Ronald, hindi eksakto yung pagkasama na 70%. Tinignan ko yan. Ibig sabihin na nireduce nila by 70%. Yes. So, ibig sabihin nung tinignan ko, it's actually overpriced by 8 times to 9 times. Yes. Malaki. Like, may isa ko nakita, parang gravel ba yun? Basta may isa sa mga materials nakita ko na ang presyo currently was at parang 7,000 per kilogram or something na dapat nasa 700 lang or 800. Sinabi yan ni Mayor Magalong. Diba yung mga cat's eye? Diba? Sobrang overpriced. Hindi lang 70%. Oo, kaya talagang kakaiba talaga itong ginawa ng ating gobyerno. At alam mo, babanggitin ko din na kasi yung problema natin, hindi lang yung gobyerno, yung taong bayan. Bakit? Of course. Kasi Ronald, ako mismo. Recently, may nakausap ako, isang negosyante, bata. Nagkwentuhan kami, sabi ko, ano po trabaho nyo? Anong negosyo nyo? Sabi niya, supplier ako. Sabi ko, supplier ng construction supplies. Ganun. Ikaw may meron kang construction supply company? Hindi. Lang ako, middleman. Tapos, na ako na parang, sinong kliyente mo? Mga contractor sa DPWH. Sabi ko, wow. Sabi ko, Chris, trabaho lang naman eh. Sabi ko, pero ikaw yung naghahanap ng supply. So may kita ka na yun ang patong mo. Sabi ko, parang mali ata yun. Sinabi ko na diretso, parang mali. Sabi niya, alam mo Chris, ako kasi may pamilya ako. Kaya, tinatanong lang naman kung may kilala ako. Naghahanap ako. Tapos sasabihin, ipatungan na lang namin. Tapos ginagawa ko lang naman. Ganun ang sistema dyan. Itong mga contractor, sa dami ng kanilang mga napanalunan, sinasubcontract pa nila sa ibang mga contractor, sa ibang mga middlemen. So, halimbawa, may proyekto ko, akin ang 60% dyan sa kikitain. Yung 40%, hahatiin ko doon sa magpo-provide ng mga materyales. Doon sa mga tao sa gobyerno napapayagan ito. So, sinasubcontract nila. Hindi sila mismo yung gumagawa. Parang mga diskaya. No?
Akala mo sila yung gumagawa. Yes, sila yung kumukuha sa kita. Pero meron pang ibang subcontractors. No? So, ang sinasabi mo yung problema kasi yung sistema. Yes. Na kailangan ng ayusin. Sa system. Sa akin kasi ang tingin kong problema ay yung tao. Yeah, na nadadala tayo sa kultura na okay lang kasi hindi naman, hiningi lang naman sa akin, nagpo-provide lang naman ako eh. Hindi, kasama yun. Kasama. Definitely. Pero dahil meron silang pagkakataon, merong impunity na gawin nila itong corruption na ito, ginagawa nila. Diba? Tayo, hindi natin gagawin yan. Pero karami pa yung katulad natin. Yun yung problema. Yun ang problema. Kaya yun siguro siguro para sa akin ito na lang I'll end with this Nasa mga nanonood wag nating kakalimutan that corruption at itong mga nangyayaring kalokohan does not just end with the government, it ends with us. Correct. Kailangan tayo talaga umayos din tayo sa sarili natin. Wag tayong basta nagpapadala sa mga ganitong mga klaseng negosyo na pinagkakakitaan na merong talagang na may kalalabasan na hindi maayos para sa ating bansa Yun ang problema doon. Nangyayari ito dahil pinapayagan natin. Nangyayari ito dahil nagpapabudol tayo. Yun. Nangyayari ito dahil tayo ay bahagi ng sistema. Mula doon sa makikita mo sa gobyerno, nakikita ng mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, yung mga boss nila, nagnanakaw. Di kami rin, magnanakaw kami ng coupon band. Magnanakaw kami ng mga stapler. Yung mga maliliit na ganon. Tama. Ito nga, mga maliliit lang. Yung mga boss namin, mas malalaki. Yun ang laging rason. The culture permeates down hanggang parang tinotolerate mo sa taas. At gagawa ka na rin ng sarili mong petty corruption. Yun. So, yun lang. Okay, so, sa mga nanonood ngayon, ano sa tingin nyo? Ano ba bang pwede natin gawin? Ano pwede nyong gawin para maitigil itong corruption na nangyari sa ating bansa? Ano ang pwede nyong gawin as an individual para makatulong na maitigil itong corruption? Okay, tapos agree ba kayo sa mga binabanggit namin ni Ronald dito sa usapan na to tungkol sa mga flood control at iba't iba pang mga natural disasters at paano ba napalala ang problema dahil sa corruption? Okay, so kasama rin natin, nandyan si Ma'am Alicia Link, Puma Ace, nandyan rin si Yolanda Atalin, Lorna Villanueva, Joliet Sonakawa, Isda sa Kanal, nandyan rin si Elsa Hoffman, Leticia Ortelio, Biole Binaventura, Hatsu Luisito Niedo, Tista Maliwan, Jeco Jerry Cabreros, nandyan rin si Miranda Kaynet, Livy Molina Silosa, Gareth Batarena, and Hatsu Munez, Dr. Lero. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito ng may mapagkumbabang puso. Salamat po sa panibagong buhay at pagkakataong maging liwanag sa gitna ng dilim. Sa kabila ng pagsubok na dumarating, patuloy ninyong ipaalala sa amin na may pag-asa at kapayapaan sa inyong presensya. Gabayan niyo po ang aming mga isip at puso upang makapagdesisyon kami ng may karunungan, kabutihan at malasakit sa kapwa. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kababayang labis na naapektuhan ng kalamidad. Kalingain niyo po sila, O Diyos, bigyan ng lakas, tibay ng loob at bagong pag-asa. Pagpalain niyo po ang mga tumutulong at nag-aabot ng kamay sa mga nangangailangan. Naway maghari ang pagkakaisa, malasakit at pag-ibig sa bawat Pilipino sa oras ng kagipitan. Sa inyo po namin iniaalay ang lahat. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan,
ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan, loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya, pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa, iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na, katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan, nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan, loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya, pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa, ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan, loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya, pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan, sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan, loyalista